chips at mga kalola, ito naman ang lola nyo nagmamaganda. Nandyan kami sa sa Damarose Hotel, may meeting, may town hall meeting, pero hindi ko maintindihan ang meeting. Hindi naman kasi ako nakikinig. Kaya yun, nagmamaganda lang, nanonood sa mga nagmamarites. Ayun, maghihintay ng foods. Kung kailan isi-serve, ang tagal, nagugutom na ako dyan talaga, promise. Ang tagal kaya sinerve yung foods. So, yun si Lola Betchay. Nagpipirma siya, nagpaparegister para bumoto. Ako hindi. Ayokong bumoto. So, yan mga kalola. Ang mga star friendships. Magandang hapon sa ating lahat, no? Magandang hapon na ito dahil nagsama-sama at nagkita-kita naman tayo, no? Kami ay nandito sapagkat nautos mo ng ating buting Pangulong Bongbong Marcos na pinexplika po sa inyo ang kanilang bagong Pilipinas. Ang ating bagong Pilipinas, no? Kung maalala nyo yung tatay po niya, si Ferdinand Enrolin Marcos, meron po siyang slogan, no? Kailan po siguro rito na naalala niyo po, ang kanyang slogan ay ang bagong lipunan, no? New society, no? So sa kanyang anak naman, siya ay naupo, kanyang stimulan ang bagong Pilipinas, no? Bago ang lahat, tatapos po tayo sa isang presentasyon na ikaw ay aking inaanyan makinig at manood. Dilim. Of our idea of being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society. Bagong Pilipinas transcends this administration. Bakit po ng Presidente ay baguhin natin ang pagtingin natin sa ating sarili bilang isang Pilipino, no? Mabigat yung binitiwan niya patungkol sa mga kagaya namin nagtatrabaho sa ahensya ng pamahalaan, no? Bawal lang tamad, bawal lang pakuya-kuyakon. Yun po ay nais namin tumalima sa utos ng Pangulo. Ngunit ito ay hindi lamang sa isang banda lang po yun, no? Ang sa kabilang banda naman ay yung magmumula sa mga tao kagaya niyo. Sabi niya, huwag kayong mawalan ng pag-asa o tayo ay maging masipag din at mapagkumbaba at mapag-unawa, no? So, nagsimula po ito sa pandemya na naging masaklap po ang buhay nating lahat, no? So, sa kabila nun, nung siya ay umupo bilang Pangulo, so nagsagawa po sila ng mga ibang hakbangin at aspeto ng pamumuhay para umunlad po ang bayan natin at gumaan ang ating pamumuhay. Una, propelling economic transformation and growth, no? So, ngayon po ang Pilipinas ay may 7.6% expansion ng kanyang ekonomiya, no? Ito po ay pinakamataas simula noong 1976, no? So, ang gross domestic product po ng Pilipinas sa buong ASEAN po, tayo po ang number 1, no? 6.4%. Pumapangalawa lang po ang Malaysia, pangatlo ang Indonesia, Vietnam, Thailand, at sumusunod po yung Singapore, no? So, nung simula February 2023, naranasan niyo po yung mataas na inflation sa Pilipinas. Nagtaasan po ang presyo, no? Sapagkat kayo po yung nagpapadala ng remittance, nagre-reklamo yung pamilya nyo. Simula nung February 2023, last year po, bumaba na po yung inflation po lang 8.7, naging 5.4 na lang, no? Naging awareness and consciousness on maritime and archipelagic
concerns of the country. A call for transformation by ending the culture of negativity, becoming self-affirming and mutually encouraging people, and trusting the government while doing their part as good citizens. Ang mga Pilipino at Pilipinas, maraming salamat po. Mang Cesar yan, si Mang Cesar. Ito na ang aming foods. First time. Hindi naman to lunch eh. Breakfast to eh. Pang lunch ba to? Pang breakfast lang to eh. Yung kumain. Ganyan din kinakain. Ano ng Arabic food, ha? Kailangan matuto ka ng Arabic food. Hindi, nako, mamamaya natin ng sumaya.